Part 1 of the story, 789 words, written in Tagalog. Ako si Hello, at ito ang kwento kung paano nagbago ang aking buhay mula nang tumira si Ben sa bahay namin bilang boarder. Ang bahay namin ay isang lumang istruktura na puno ng alaala ng nakaraan. Sa likod ng bawat pintuan, may mga kwentong gustong lumabas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang kapayapaan na bumabalot dito, na para bang tinatanggap ang bawat sino mang pumapasok. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga kwarto para sa mga bagong boarders, dumating si Ben. Sa unang tingin pa lang, alam kong may kakaiba sa kanya. Siya ang tipo ng tao na hindi mo basta-basta mababasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang mga galaw ay parang may tinatagong agenda. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kung anong humihila sa akin para mas makilala siya. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagkikita. Sa una, hindi kami nag-uusap. Tahimik lang siya sa kanyang kwarto, palaging nakatingin sa labas ng bintana. Parang may hinahanap siyang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ako, sa kabilang banda, ay palaging nagmamasid. Nais kong malaman kung anong kwento ang daladala niya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang mahina niyang pag-iyak. Nagtaka ako dahil sa buong pagkakakilala ko sa kanya, hindi ko inakalang makakakita ako ng ganitong emosyon mula sa kanya. Nagdesisyon akong kumatok sa kanyang kwarto. Nais kong malaman kung may maitutulong ba ako. Nang buksan niya ang pinto, nakita ko ang pamumugto ng kanyang mga mata. "Kailangan mo ba ng kausap?" Tanong ko. Sa simula, nag-alangan siya. Pero sa kalaunan, nagsimula siyang magkwento. Tungkol ito sa mga alaala ng kanyang nakaraan, sa sakit na daladala niya, at sa mga pangarap na tila hindi niya naabot. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang palaso na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan ko siyang tulungan. Mula sa gabing iyon, naging malapit kami ni Ben. Unti-unti niyang ibinabahagi sa akin ang kanyang kwento, at sa bawat kwento, mas lalo akong nahuhulog. Hindi ko alam kung ito ba ay pag-ibig o awa, pero isang bagay ang sigurado. Gusto ko siyang makasama. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman kong may koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Isang koneksyon na hindi ko pa naramdaman sa iba. Ngunit sa kabila ng magandang simula, may mga bagay na bumabagabag sa akin. Bakit ba siya palaging nagmumukmok? Ano ang tunay niyang dahilan sa pagtira sa bahay namin? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman niya para sa akin? Hindi ko alam ang mga sagot, pero alam kong kailangan kong alamin. Isang araw, habang magkasama kami sa hardin, may sinabi si Ben na hindi ko inaasahan. "Jello, anya, may kailangan kang malaman tungkol sa akin." Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid namin na para bang may kakaibang mangyayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa likod ng kanyang mga mata, may lihim na tila gustong lumabas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may dumating na tawag sa kanyang telepono. Mabilis niyang sinagot ito, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pangingilabot. "Kailangan kong umalis," sabi niya. At siya'y nagmamadaling naglakad palayo. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis? Ano ang hindi niya nasabi sa akin? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako makakahanap ng kasagutan ng madali. Ano ang lihim ni Ben? At paano ito makakaapekto sa aming relasyon? Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-aalok ng kwarto sa aming bahay ay magdadala ng kakaibang kulay sa aking buhay. Isang umaga,
Habang abala ako sa pag-aayos ng aming munting bahay, narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Agad akong tumayo mula sa aking ginagawa at binuksan ang pinto. Doon ko unang nakita si Ben. Si Ben ay may simpleng anyo, matangkad, may maamong mukha, at malumanay na ngiti. Nagpakilala siya bilang bagong boarder na pansamantala naming tatanggapin sa aming bahay habang siya ay nag-aaral sa universidad na malapit sa amin. Agad ko siyang pinapasok at ipinaliwag ang mga alituntunin sa bahay. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang kanyang kabaitan at pagkamarespeto, bagay na agad kong hinangaan. Sa mga unang linggo ng kanyang pamamamalagi, madalas kaming mag-usap sa kusina habang sabay na nag-aalmusal. Naging malapit kami sa isa't isa na para bang matagal na kaming magkakilala. Minsan nagkukwento siya tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan at palagi niya akong tinatanong tungkol sa akin. Nakakatawa kung paano niya ako napapasaya kahit sa mga simpleng bagay. Isang ngiti, isang pagtango, o kahit isang maliit na biro. Isang gabi, habang kami ay nagkakape sa balkonahe, tinanong ko siya kung paano niya nagagawang maging masaya kahit madalas siyang abala sa pag-aaral. Simple lang, sagot niya. Sa bawat araw na dumadaan, sinusubukan kong makita ang mga maliliit na bagay na nagdudulot ng saya. Kahit gaano pa man kabusisi ang araw ko, palagi kong tinitingnan ang positibong panig. Naisip ko na sa kabila ng kanyang mga pananaw, may mga bagay sa kanyang mata na tila may kalungkutan. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit naramdaman ko ang misteryo sa likod ng kanyang masayahing anyo. Sa kabila nito, lalong lumalim ang aking paghanga sa kanya. Hindi ko rin maikakaila na sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog sa kanya. Isang araw, lumabas kami para kumain sa labas. Pinili namin ang isang maliit na kainan na malapit sa unibersidad. Habang naglalakad kami pauwi, biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo kami patungo sa isang tindahan na may bubong at nagkubli doon. Habang nagaantay kaming tumila ang ulan, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Jello, sabi ni Ben habang nakatingin sa labas. May mga bagay na hindi mo basta-basta makikita sa akin. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Nagulat ako sa bigla niyang pagseryoso. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. May mga bagay sa aking nakaraan na nais kong kalimutan. Pero hindi ko magawa, patuloy niya. May mga pangarap ako na tila hindi ko maaabot. Ngunit sinusubukan kong maging matatag. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi ko alam kung paano, ngunit gusto kong makatulong sa kanya. Gusto kong sabihin na nandito ako, handang makinig, at handang maging kasama niya sa kahit anong laban. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tumila ang ulan at naglakad na kami pauwi. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Mas naging tahimik siya at madalas ay nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtanong o hayaan siya sa kanyang estado. Isang gabi, habang ako'y nagbabasa sa sala, lumapit si Ben. Jello, kailangan kong umalis. May mga bagay akong kailangang ayusin, sabi niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang kanyang determinasyon. Anong nangyari, Ben? May problema ba? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang kaba. May kailangan akong tapusin sa lugar na matagal ko nang iniwan. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, sagot niya. Halatang nag-aalinlangan. Hindi ko alam ang sasabihin. Sa kabila ng mga tanong sa aking isipan, pinilit kong ngumiti. Alam mo, nandito lang ako. Ano man ang mangyari, nandito ako. Nagpasalamat siya at nagpaalam.
Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Ang lahat ng mga katanungan sa aking isipan ay tila walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, umaasa ako na ang aming landas ay muling magtatagpo. Sa kanyang pag-alis, naiwan sa akin ang isang lihim na hindi ko alam kung kailan ko malalaman. Ngunit alam kong, sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, ang mga araw na nagdaan ay nag-iwan ng tatak sa aking puso, isang pag-ibig na hindi ko inaasahan, isang pag-ibig na puno ng misteryo. Bukas ang bintana ng kwarto ko, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng Disyembre. Sa labas, natatanaw ko ang mga kumukutitap na ilaw ng Pasko, ang mga dekorasyong nakasabit sa mga bahay-bahay, at ang mga taong naglalakad na tila ba walang pinoproblema. Pero sa kabila ng saya ng kapaligiran, hindi ko mapigilan ang kabang nararamdaman ko. Simula nang tumira si Ben sa bahay bilang boarder, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kagalakan na hatid niya sa akin. Sa una, simpleng pagkakaibigan lang ang meron kami. Nagkakasabay kami sa almusal, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw namin, at paminsan-minsan, nagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Pero habang tumatagal, unti-unting bumabago ang pakiramdam ko. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Ang ngiti niya kapag nagugustuhan niya ang niluluto kong sinigang. Ang pagtulong niya sa akin sa pag-aayos ng Christmas tree kahit pagod siya mula sa trabaho. At ang mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na may kakaibang ningning sa mata. Sa mga ganitong sandali, parang may ibinubulong ang puso ko. Isang lihim na kahit ako'y naguguluhan. Isang gabi, habang nagkakape kami sa kusina, biglang nagsalita si Ben. "Jello, may plano ka bang umalis sa bahay niyo kahit minsan?" Tanong niya, tila ba may pinaplano sa likod ng kanyang mga mata. Nagtataka ako sa tanong niya. "Bakit mo naman naitanong?" Sagot ko, sinusubukang hindi ipahalata ang aking kaba. "Iniisip ko lang, baka gusto mong sumama sa akin sa lugar na pinuntahan ko dati. Magandang mag-unwind doon." Ani Ben, sabay sip ng kape niya. May mga araw na parang may misteryo sa likod ng kanyang mga salita. Isang bagay na hindi ko pa lubos na uunawaan. Napaisip ako. Hindi ko pa nakikita ang lugar na sinasabi niya. Pero ang ideya ng pagtakas sa realidad, kasama siya, ay tila isang pangarap. "Sige, mukhang magandang ideya yan. Kailan tayo aalis?" Tanong ko, kahit may bahagi ng utak ko na nag-aalala kung tama ba ang desisyon kong ito. Sa paglipas ng mga araw, ang plano namin ay unti-unting nabubuo. Habang nag-uusap kami tungkol dito, nararamdaman ko ang lumalalim naming koneksyon. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang bawat sandali na magkasama kami ay laging may bagong nadidiskubre tungkol sa kanya. Minsan, sa gitna ng aming mga tawanan, nahuhuli ko ang sarili kong iniisip kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi bago ang aming inaasahang pag-alis, nagising ako sa tunog ng ulan na bumubuhos sa labas. Bumangon ako para kumuha ng tubig sa kusina. Pero sa paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Ben na nakatayo sa terrace. Nakatingin sa madilim na kalangitan. Lumapit ako sa kanya. "Ben, bakit gising ka pa?" "Iniisip ko lang ang mga bagay-bagay." Tugon niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga patak ng ulan. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Napansin ko ang lungkot sa kanyang boses. Isang bagay na hindi ko pa naririnig noon. "May kailangan ka bang sabihin?" Tanong ko. Umaasang ibabahagi niya ang kanyang dinadala. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Jello, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo." Bago pa man niya maituloy ang sasabihin, biglang may kumalabog sa loob ng bahay. Pareho kaming nagulat at dali-dali kaming pumasok sa loob para tingnan kung ano ang nangyari. Sa sala,
Nakita namin ang isang piraso ng papel na tila sinadyang ihulog mula sa mesa. Pinulot ito ni Ben at sa pagbasa niya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Jello, kailangan kong ipakita ito sa'yo. Sa paglapit ko, binasa ko ang nakasulat sa papel. Isang liham mula sa isang tao na tila may malalim na koneksyon kay Ben. Isang taong matagal niya nang hindi nakikita. Ang mga salita sa liham ay puno ng damdamin, pag-aalala, pagmamahal, at isang uri ng pangako na hindi ko lubos maunawaan. Ben, ano ito? Tanong ko, naguguluhan sa mga nabasa. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang damdamin na hindi ko inaasahan. Jello, may kailangan akong gawin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan kong umalis. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang mga salita. Ang saya ng aming plano, ang kasiyahan sa pag-aasam ng aming paglalakbay, ay biglang naglaho. Sa gitna ng aking pagkalito, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, sa kabila ng kanyang mga lihim, nahulog na ang puso ko sa kanya. Ngunit sa oras na ito, hindi ko alam kung paano siya mahahawakan. Ang mga ilaw ng Pasko sa labas ay tila baga naging malungkot, at ang malamig na hangin na pumapasok sa kwarto ko ay tila ba nagdala ng hinanakit sa aking puso. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Simula nang tumira si Ben sa bahay namin bilang boarder, nagbago ang takbo ng araw-araw kong pamumuhay. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-upa niya sa isang kwarto ay magiging daan para sa isang masalimuot na kwento ng unang pag-ibig. Ngayon, sa pagpatak ng ulan sa labas, nakaupo kami sa sala, nagkakape at nagkukwentuhan. Ang tunog ng ulan ay tila musika na nagbibigay ng ritmo sa aming usapan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Sa una, simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin. Si Ben ay palakaibigan, palatawa, at likas na mabait. Madali ko siyang nakasundo. Madalas kaming magkasama, maglaro ng video games, mag-aral, o kaya'y maglakad-lakad sa paligid. Dama ko ang saya sa bawat sandali na kapiling siya. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bahagi sa akin na nagtataka kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga lumang libro sa sala, biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang malakas na hangin at ulan na tila nanunuot sa aming mga balat. Tumayo si Ben para isara ang pinto. Napansin ko ang kanyang mga mata na tila may lungkot na hindi ko mawari. Ben, may problema ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya. Ngunit alam kong hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman. Wala naman, Jello. Medyo pagod lang ako sa school, sabi niya habang sinasara ang pinto. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi simpleng pagkapagod lang ang bumabalot sa kanya. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanya. Madalas siyang tahimik, nakatulala, at tila may iniisip. Sa tuwing tatanungin ko siya, palagi niyang sinasabi na okay lang siya. Ngunit ang mga mata niya ay tila may sinasabi na hindi niya mabigkas. Isang hapon, nagpasya akong kausapin siya ng masinsinan. Ben, alam kong may bumabagabag sa'yo. Huwag mong ikubli sa akin. Gusto kitang tulungan, sabi ko habang nakaupo kami sa veranda. Nagbuntong hininga siya at tumingin sa malayo. Jello, may sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan, sabi niya. Tumango ako. Hinihintay ang mga susunod niyang sasabihin. Alam mo, simula nang tumira ako dito, marami akong natutunan. Hindi lang sa school, kundi pati na rin sa sarili ko. At isa sa mga natutunan ko ay ang maramdaman ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Aniya. Habang nakatingin sa akin. Naguguluhan ako, ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong saya ang dumaloy sa aking puso. Ano yon, Ben? Tanong ko.
puno ng pagkasabik. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero, Jello, nahulog na ako sa'yo, sabi niya, habang bumubuhos ang ulan sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko sa hindi inaasahang revelasyon. Sa kabila ng pagkagulat, hindi ko maipagkakaila ang tuwa na nararamdaman ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang dami kong gustong itanong. Ang dami kong gustong malaman. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang babae. Basa sa ulan, tila nagmamadali. Ben. Sigaw niya puno ng emosyon. Napatingin kami pareho sa babae. Agad na tumayo si Ben. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Mira, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Mira, tanong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ng eksena sa harap ko. Sino siya? Anong koneksyon niya kay Ben? Mira, hindi ko inaasahan na pupunta ka rito, sabi ni Ben. Tila may kaba sa boses. Nalaman ko mula sa kaibigan mo kung saan ka tumutuloy. Ben, kailangan ka namin. Kailangan kita, sabi ni Mira habang lumuluha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang saya na dulot ng revelasyon ni Ben ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalala at pagkalito. Sino si Mira? At bakit tila napaka-importante niya kay Ben? Habang nakatayo ako roon, biglang bumalik ang pakiramdam ng pag-aalala na naramdaman ko sa mga nakaraang araw. Ang lungkot sa mga mata ni Ben, ang bigat na dinadala niya. Lahat ay may koneksyon kay Mira. Nagkatinginan kami ni Ben at alam kong may kailangan siyang ipaliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinila siya ni Mira palabas ng bahay. Naiwan akong nakatayo roon, nakatingin sa pinto, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinasalamin ang kaguluhan ng aking damdamin. Ano ang totoo sa pagitan namin ni Ben? At ano ang papel ni Mira sa kanyang buhay? Sa kabila ng revelasyon, ang dami pang tanong ang naiwan na kailangan kong malaman. Sa gabing iyon, natutunan ko kung gaano kahirap ang magmahal ng isang tao na may iniingatang lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong handa akong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa pagitan namin ni Ben. Ang dating tahimik at parang palaging nag-iisa na Ben ay unti-unting nagiging mas palagay sa bahay namin. Dati, sa silid lang siya nagkukulong pagkatapos ng klase. Pero ngayon ay madalas na siyang nakikipagkwentuhan sa akin at sa pamilya ko sa hapagkainan. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa kusina, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mama. May dala siyang mga grocery bags. Nagtulungan kami ni Ben sa pag-aayos ng mga pinamili ni Mama. Habang nag-aayos kami ng mga prutas, napansin ko ang kakaibang ngiti ni Mama habang nakatingin sa amin. Tila ba may alam siya na hindi ko alam. Mukhang masaya ang kusina natin ngayon, ha? Biro ni Mama habang inilalagay ang isang kahon sa kabinet. Ngumiti lang ako, pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nagkakatitigan kami ni Ben, parang may kung anong kuryente sa pagitan namin. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman ko, pero ang alam ko, masaya akong kasama siya. Habang nagliligpit kami, biglang nagsalita si Ben. Jello, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nagtataka kung ano ang sasabihin niya. Pero bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang nagring ang phone ko. Si Lian, ang matalik kong kaibigan. Saglit ko siyang kinausap para sabihin na busy ako at babalikan ko siya mamaya. Pagkababa ko ng telepono, nagpatuloy si Ben. Alam mo, Jello, sa lahat ng mga boarding house na tiningnan ko noon, dito lang ako nakaramdam na parang may pamilya ako. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Kaya gusto kong magpasalamat sa'yo.
at sa pamilya mo. Alam mo naman na welcome ka rito, Ben. Sagot ko, sinubukang itago ang kaba sa boses ko. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ngumiti siya, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. May isa pa akong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Nakatitig siya sa akin, tila ba nag-iisip. Bukas, may pupuntahan akong isang lugar, sabi niya. At gusto kong isama ka. Napakunot ang noo ko. Saan? Sa isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan. Sa totoo lang, matagal ko nang iniwasan. Pero gusto kong mabago ito. Paliwanag ni Ben. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Parang may kung anong misteryo sa mga mata ni Ben na gusto kong tuklasin. Sige, sasama ako, sagot ko. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Tahimik ang biyahe namin. Tanging ang tunog ng makina ng kotse at ang mga ibong nagliliparan sa labas ang maririnig. Walang gustong magsimula ng usapan. Marahil dahil pareho kaming nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sa wakas, dumating kami sa isang lumang bahay na tila ba matagal nang hindi napapansin. Bahagyang lumana ang pintura at ang bakuran ay puno ng mga damo. Bumaba kami ng kotse at tumigil si Ben sa harap ng pintuan. Ito ang bahay ng lola ko, sabi niya, habang nakatingin sa lumang estruktura. Matagal na kaming hindi nagkikita. Muli, naramdaman ko ang lungkot sa kanyang boses. Pero hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Bakit hindi mo siya binibisita? Tanong ko. Hindi ko alam kung paano magpaliwanag, sagot niya. Pero maraming bagay ang nagbago sa buhay ko at isa ito sa mga bagay na gusto kong ayusin. Pumasok kami sa loob ng bahay. Sa loob naramdaman ko ang init ng tahanan kahit na halata ang kalumaan nito. Ang mga litrato sa dingding ay mga alaala ng nakaraan na tila ba nagkukwento ng masayang pamilya. Ben, sino siya? Tanong ng isang matandang babae na lumabas mula sa kusina. Mahina ang kanyang boses, ngunit may kasamang pagmamahal. Lola, siya si Jello. Kaibigan ko, sagot ni Ben, na may ngiti sa kanyang labi. Sa mga mata ng matanda, nakita ko ang kagalakan. Tila ba ang simpleng pagbisita ni Ben ay isang mahalagang regalo para sa kanya. Nag-usap kami at nagpalitan ng mga kwento habang nag-aalmusal ng pandesal at kapeng barako. Ramdam ko ang init ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Habang pauwi na kami, nakita ko ang pagbabago kay Ben. Parang ang bigat ng kanyang damdamin ay unti-unting gumagaan. Ngunit sa kabila nito, may tanong pa rin na bumabagabag sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-iwas ni Ben sa kanyang lola? Pagkarating namin sa bahay, bago pa man makapasok, biglang nag-ring ang phone ni Ben. Sumagot siya at narinig ko ang pahayag mula sa kabilang linya. Ben, kailangan mong bumalik dito. May nangyari. Napatingin siya sa akin at alam kong may malaking problema. Ngunit bago ko pa man siya matanong, mabilis siyang nagpaalam at umalis. Naiwan akong nagtataka at nag-aalala. Ano ang nangyari? At paano ito makakaapekto sa amin? Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado. May lihim na nagkukubli sa kanyang mga mata na kailangan kong tuklasin. Sa mga nakalipas na linggo, ang bawat araw ay tila isang bagong kabanata ng hindi inaasahang mga damdamin. Naging mas malapit kami ni Ben. Isang bagay na hindi ko inaasahan noong una. Ang bawat umaga, habang naghahanda ng almusal, may mga simpleng pag-uusap na nagiging mas malalim sa bawat pagdaan. Mula sa mga paboritong pelikula hanggang sa mga pangarap na hindi pa niya naabot, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang tahimik na kalikasan,
Nagsimula akong makakita ng iba pang aspeto ng kanyang personalidad, isang mundo na tila ibinubukas lamang niya para sa akin. Isang Sabado, habang naglilinis kami sa likod ng bahay, napansin ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. May isang tila alon ng lungkot, ngunit agad ding napalitan ng isang angiti. Naglakas loob akong magtanong, "Ben, may bumabagabag ba sa'yo?" Hindi ko inaasahan na sasagot siya, ngunit nagulat ako nang sabihin niyang, "May mga bagay lang na hindi ko pa maayos sa buhay ko." Hindi ko na siya pinilit na magkwento. Alam kong may mga bagay na hindi madaling ibahagi kahit pa sa isang kaibigan. Pero sa kabila ng pag-iingat niyang yon, naramdaman kong mas naging malapit kami sa isa't isa. Parang may hindi nakikitang pader na unti-unting gumuguho sa pagitan namin. Sa bawat pag-uusap namin, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang kilig. Isang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Pero sa bawat ngiti at tingin ni Ben, parang may sariling buhay ang puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko pa naranasan ang ganitong uri ng pagtingin sa kahit sino. Isang gabi, habang nag-aaral kami sa sala, nagkaroon ng brownout. Tumigil kami at sa liwanag ng mga kandila, nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Sa gitna ng katahimikan, nagkwento si Ben tungkol sa kanyang nakaraan. Tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, at ang mga pagkakamali na nais niyang itama. Sa bawat kwento, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga karanasan, mga bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Habang nagkukwento siya, hindi ko maiwasang hindi magtanong, "Ben, sa lahat ng sinabi mo, ano ang pinakapinagsisisihan mo?" Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya ka-vulnerable. Pinagsisisihan ko ang hindi ko pag-pursue sa isang mahalagang tao noon. Sagot niya, sabay tingin sa akin. Ang mga mata niya ay tila nagtatanong. Tila may sinasabi na hindi ko pa lubos na maunawaan. Dumaan ang ilang araw matapos ang gabing yon, pero hindi ko na maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. Sino ang tinutukoy niyang mahalagang tao? Bakit tila may kuryente sa pagitan naming dalawa tuwing magtatama ang mga mata namin? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o kung paano ko ito haharapin. Isang umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Parang may dapat akong malaman. May dapat akong tuklasin. Nagdesisyon akong tanungin si Ben tungkol dito. Ngunit bago ko pa man siya makausap, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa bahay. Isang babae na hindi ko kilala. Nagpakilala siya bilang Mia, isang dating kaklase ni Ben mula sa kolehiyo. Nag-usap sila sa sala at sa kanilang mga ngiti at tawanan, naramdaman ko ang bigat ng selos. Sino ba si Mia sa buhay ni Ben? Bakit tila may espesyal na koneksyon sila? Matapos ang kanilang pag-uusap, lumapit si Ben sa akin. "Delo, gusto kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay," sabi niya. Ang puso ko'y tila tumigil sa kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? Bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy siya. "Nais kong malaman mo na ikaw ang mahalagang tao na hindi ko na-pursue noon." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ay tila naglaho. Ngunit bago ko pa man siya masagot, nagpatuloy siya. Pero ngayon, nais kong itama ang pagkakamaling iyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang saya, ang isang bagong pag-asa. Pero sa likod ng mga ngiti, may tanong na pumapasok sa isipan ko. Ano ang magiging papel ni Mia sa lahat ng ito? Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero alam ko na sa wakas, may bagong simula ang naghihintay sa amin ni Ben. Sa kabila ng saya, ang misteryo ng kanyang nakaraan at ang pagdating ni Mia ay nag-iwan ng isang tanong na kailangan kong harapin.
Mula nang magdesisyon si Ben na manatili sa bahay namin bilang boarder, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi ko inakala na ang simpleng pag-upa niya sa isang kwarto sa bahay namin ay magiging daan ng maraming hindi inaasahang pangyayari at damdamin. Isang umaga habang nagkakape kami sa kusina, napansin kong tila may bumabagabag kay Ben. Tahimik lang siya at tila malalim ang iniisip. Ben, ayos ka lang ba? Tanong ko habang iniaabot ang isang tasa ng kape sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya at tumango. Oo naman, Jello. Salamat, sagot niya. Pero alam kong may kulang sa mga salitang binitiwan niya. May kung anong misteryo sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko maiwasang mapalapit sa kanya. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kanya habang abala siya sa kung anong ginagawa. At sa mga simpleng pag-uusap namin sa gabi bago matulog, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo sa balkonahe at nagmamasid sa mga bituin, bigla niyang binitawan ang isang tanong na ikinagulat ko. Jello, naniniwala ka ba sa kapalaran? Napatingin ako sa kanya, sa kanyang mga mata, na tila may sinasabi, ngunit hindi ko mawari. Sa totoo lang, hindi ko alam. Bakit mo natanong? May mga bagay kasi na nangyayari sa buhay natin na tila planado na mula pa sa simula. Sagot niya, habang nakatingin pa rin sa mga bituin. Parang ang pagdating ko dito sa inyo. Hindi ko inaasahan pero parang may dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko at mabilis na tinungo ang direksyon ng tanong. Siguro nga. Pero bakit mo nasabi niyan? Tumingin siya sa akin. Seryoso ang ekspresyon ng mukha. Kasi Jello, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, mas lumalalim ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi lang ito tungkol sa pag-upa ng kwarto. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit natakot akong marinig ang sagot. Baka kasi hindi ko rin kayanin ang katotohanan kapag sinabi niya ito. Naputol ang pag-uusap namin nang may biglang tumawag sa telepono ko. Si Mama. Jello, nandiyan ka ba sa bahay? May kailangan akong sabihin sa'yo. Opo, Ma. Ano yun? Tanong ko, habang lumalayo ng kaunti kay Ben upang makapag-usap ng maayos. May tumawag kaninang umaga mula sa opisina ng tatay mo. May problema raw sa negosyo natin sa probinsya. Kailangan nating pumunta doon bukas. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kay Ben. Ayokong iwan siya, lalo na't hindi ko pa alam ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Pagkatapos ng tawag, bumalik ako sa balkonahe. Nandoon pa rin si Ben, tahimik na nakatingin sa kalawakan. Ben, kailangan kong umalis bukas. May problema sa negosyo namin sa probinsya. Sabi ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses. Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Gaano katagal mawawala? Hindi ko pa alam, sagot ko. Babalik din ako agad kapag naayos na ang lahat. Tumango siya, ngunit alam kong may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi niya maitagong mabuti. Mag-iingat ka, Jello, at kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Nagpasalamat ako at pumasok sa loob ng bahay. Sa likod ng isipan ko, patuloy na umiikot ang mga katanungan. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Ben? At ano ang ibig sabihin ng mga sinabi niya tungkol sa kapalaran? Kinabukasan, maaga akong umalis kasama si Mama. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang isipin si Ben. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Naalala ko ang huling mga salita niya bago ako umalis at kung gaano ito bumabagabag sa akin. Ilang araw ang lumipas na abala ako sa pag-aayos ng problema sa negosyo namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng gawain, hindi ko pa rin makalimutan si Ben.
Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko sa probinsya, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Jello, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pwede ba kitang makausap? Kinabahan ako. Ano kaya ang kailangan niyang sabihin? At bakit biglang naging seryoso ang tono ng mensahe niya? Hindi ko alam kung anong kalakaran ang naghihintay sa akin sa pagbalik ko sa bahay. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi magiging madali ang mga susunod na araw. At sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tanong, ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para kay Ben? Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng araw na iyon ay magiging puno ng pag-aalala. Simula nang pumisan si Ben sa amin, ang bahay ay tila nagkaroon ng kakaibang sigla. Ang mga tawanan, ang mga kwento, ang mga simpleng kalabit sa balikat na nagiging dahilan ng hindi maipaliwanag na kilig. Lahat ng iyon ay nagbigay ng panibagong kulay sa aming tahanan. Ngunit may mga araw na tulad ng ngayon na ang simpleng pag-uusap ay nagiging mahirap. Umaga pa lang, ramdam ko na ang kakaibang tensyon sa hangin. Si Ben, na karaniwang masigla tuwing almusal, ay tila puno ng iniisip. Nakatingin siya sa tasa ng kape na parang may malalim na hinahanap. Ako naman, pilit na kinukubli ang aking pagkabahala sa likod ng mga pilit ng ngiti. Ben, okay ka lang ba? Tanong ko. Pilit na binabasag ang katahimikan. Tumango siya, subalit hindi nag-angat ng tingin. Oo, Jello. Medyo pagod lang siguro. Hindi ko alam kung paano siya kukumbinsihin na magkwento, pero alam kong may bumabagabag sa kanya. Sa bawat hakbang ko patungo sa paaralan, pilit kong nilalabanan ang pag-aalala. Si Ben, na tila naging bahagi na ng buhay ko, ay nagiiwan ng hindi maipaliwanag na puwang kapag siya'y tahimik. Pagdating ng hapon, nagpasya akong magdala ng pizza pauwi, umaasang kahit paano'y mapapasaya ko siya. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko siyang nakaupo sa hagdanan, tila naghihintay sa akin. Uy, may dala akong pizza. Sabi ko habang ngumingiti, pilit na pinapawi ang anumang tensyon. Ngumiti siya, pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Jello. Alam mo, ang bait mo talaga. Habang kumakain kami, pilit niyang ginagawang masaya ang gabi, pero alam kong may bumabagabag sa kanya. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ang katahimikan. Ben, kung may problema ka, nandito lang ako. Kung gusto mong magkwento, makikinig ako. Sa wakas, umangat ang kanyang mga mata sa akin. Jello, may isang bagay akong gustong sabihin. Tumigil ang puso ko sa pagtibok. Parang alam kong ang susunod na sasabihin niya ay magpapabago sa lahat. Ano yun, Ben? Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Alam mo, matagal ko nang iniisip ito. Simula nung una akong tumira dito, naramdaman kong parang ito ang lugar kung saan ako dapat. Pero ang totoo, may isang dahilan kung bakit ako nandito. Napalunok ako. Hindi alam kung ano ang susunod na maririnig. Ano yon? May hinahanap akong tao, Jello. At sa tingin ko, malapit ko na siyang matagpuan. Naguguluhan ako sa sinabi niya. Hinahanap? Sinong tao? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At sa mga mata niya, nakita ko ang tila kirot at pag-asa. Ang totoo, ang pamilya ko ay dati ding nakatira dito sa lugar na to. Bata pa ako nang umalis kami. Pero may iniwan kaming mahalagang bagay. Isang lihim. At sa tingin ko, ikaw ang susi para malaman ang lahat. Napako ang aking tingin sa kanya. Ako? Paano nangyari yon? Sa mga sumunod na sandali, ipinaliwanag ni Ben ang tungkol sa kanyang pamilya. Kung paano sila umalis ng biglaan. At kung paano siya naghanap ng mga sagot simula nang bumalik siya. Ang bahay namin, na akala ko'y simpleng tahanan lamang, ay tila naging bahagi ng mas malaking kwento na hindi ko alam. Alam kong maguguluhan ka, Jello, pero hindi ko sinasadya.
Kailangan ko lang talagang malaman kung ano ang nangyari sa pamilya ko. At sa tingin ko, ikaw ang makakatulong sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Pero ang isang bagay ay malinaw. May dahilan kung bakit siya nandito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o masaktan dahil sa mga revelasyon niya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang iwanan. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong malaman ang lahat, ang buong kwento, ang lahat ng detalye. Ben, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero nandito ako. Kung ano man ang kailangan mo, susuportahan kita. Ngumiti siya sa akin, pero ang ngiti ay puno ng pasasalamat. Salamat, Jello. Alam kong mahirap ito, pero salamat. Sa gabing yon, habang nakatulog ako, hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Ben. Ano nga ba ang lihim na yon? Paano ako naging bahagi ng kwento ng kanyang pamilya? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na kaba at excitement sa akin. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, isang bagay ang sigurado, hindi na magiging pareho ang mga araw na darating. Ang simpleng boarding house romance ay tila naging bahagi ng isang mas malalim na kwento. Sa bawat araw, ang pagkakaibigan namin ni Ben ay nagiging mas komplikado, mas makulay, at mas puno ng misteryo. Ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, pero ang isang bagay ay sigurado. Kasama ko si Ben sa paglalakbay na ito. Sa susunod na kabanata ng aming buhay, sino ang mag-aakala na ang simpleng pagpisan niya sa amin ay magiging simula ng isang kwento na puno ng twist at sorpresa? Matapos ang ilang linggong pag-iwas at pakiramdaman, tila nagkakaroon ng pagbabago sa pagitan namin ni Ben. Nagsimula ito nang umuwi siya ng bahay isang gabi, mukhang pagod at tahimik. Araw ng linggo noon, kaya't inisip kong baka marami lang siyang ginawa sa trabaho. Subalit nang makita ko siyang nakaupo sa sala, walang imik at nakatingin lamang sa kawalan. May kung anong bumangon sa aking dibdib, isang pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. Ben, okay ka lang ba? Ang tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may kirot na hindi ko maintindihan. Oo, Jello. Medyo pagod lang ako. Umupo ako sa tabi niya. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kabagal ang mga oras kapag magkasama kami. Parang lahat ng bagay sa paligid ay bumagal at tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. May problema ka ba? Handang makinig kung gusto mo lang ng kausap. Nag-aalangan siya sa simula, ngunit unti-unting bumukas ang kanyang kwento tungkol sa trabaho, sa pamilya, at sa mga inaasahan sa kanyang sarili. Hindi ko siya pinutol, hinayaan ko lamang na ilabas niya ang lahat ng nararamdaman niya. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdam ko ang lalim ng kanyang pinagdadaanan. Habang nagkukwento siya, unti-unti kong naalala ang mga sandali kung saan nahulog ako sa kanya. Ang kanyang mga ngiti, ang mga simpleng galaw na nagpapakita ng kanyang kabaitan, at ang mga pagkakataong nararamdaman ko ang kanyang suporta kahit hindi siya nagsasalita. Parang sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang damdamin ko para kay Ben. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong itago ito sa takot na baka hindi niya ako kayang mahalin pabalik. Salamat, Jello, sabi ni Ben matapos ang kanyang kwento. Minsan, masarap lang magkaroon ng taong handang makinig. Ngumiti ako, ngunit sa loob ko'y may labanan ng emosyon. Lagi akong nandito para sa'yo, Ben. Huwag kang mag-alala.
Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami ni Ben. Nagkaroon kami ng mga sandaling kaming dalawa lang, mga pagkakataong nag-uusap hanggang madaling araw, at mga simpleng gawain na nagiging espesyal dahil sa presensya niya. Sa tuwing magkasama kami, parang may kislap na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kusina, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumingin si Ben sa labas ng bintana, tila may iniisip. Alam mo, Jello, minsan ang ulan ay parang mga damdamin na hindi mo maamin. Bumubuhos ng hindi mo inaasahan. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim bago nagsalita muli. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Ben, ano ba? Ang tanong ko. Nag-aalangan ngunit may kasamang excitement. Ang tibok ng puso ko'y mas bumilis. Tila alam na may mahalagang mangyayari. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin. Jello, nahulog ako sa'yo. Parang tumigil ang mundo ko sa kanyang pag-amin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin ko'y parang alon na hindi ko makontrol. Ben, ako rin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang nag-brown out. Nawala ang ilaw at ang tanging naririnig ay ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang dilim ay parang sumasalamin sa mga nararamdaman namin. Hindi alam kung saan pupunta, ngunit handang sumubok. Ben, nandito pa ba? Ang tanong ko sa kadiliman. Oo, Jello. Nandito lang ako. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kanyang presensya. Sa kabila ng kawalan ng ilaw, alam kong ang damdamin ko para sa kanya'y hindi mawawala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kinabukasan namin? Habang nakaupo kami sa dilim, naglalaban ang pag-asa at kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit ang tanong, will we be brave enough to face the uncertainties together? Sa pagbukas ng ilaw, isang bagong simula ang nag-aantay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa mga susunod na araw, magiging sapat ba ang aming nararamdaman para makayanan ang lahat ng pagsubok? Ang pag-amin ni Ben ay simula ng isang bagong yugto. Ngunit kung saan ito patungo, kami lamang ang makakaalam. Magsisimula kaming maglakbay sa landas na puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit handang harapin ang lahat, basta't magkasama. Simula nang tumira si Ben sa bahay namin bilang boarder, hindi ko inakala na magiging ganito ang takbo ng mga pangyayari. Sa umpisa, isa lang siyang estranghero na dumaan sa pintuan namin dahil sa pangangailangan. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unti akong nahulog sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung paanong ang simple niyang ngiti ay nagdadala ng liwanag sa bawat araw ko. Siya ang naging sentro ng aking mundo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, nakaramdam ako ng kakaibang tensyon. Ang hangin ay tila puno ng mga salitang hindi masabi. Kita sa mga mata ni Ben ang lungkot, bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Yelo, sabi niya, boses niya'y puno ng pag-aalinlangan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil ang mundo ko. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas ay hindi maganda ang balita. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy siya. May isang bagay na matagal ko nang itinatago. Lumunok ako. Hindi ko alam kung handa ba ako sa mga susunod niyang sasabihin. Ano yun, Ben? Tanong ko, pinipilit ang boses kong hindi manginig. Umiling siya, tila nag-iisip ng tamang paraan upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero, Belo, mahal kita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon, bagamat matagal ko nang pinapangarap na marinig. Ngunit sa kabila ng ligaya at kilig, may bahagi sa akin ang nag-aalala. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong sitwasyon? Tinignan ko siya, hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Ben. Sagot ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Minsan, kailangang sundin ng tibok ng puso. Kahit pa hindi mo alam kung saan ito patungo. Ngunit sa halip na saya, lungkot ang bumalot sa kanyang mukha. Masaya ako, Helo. Pero may isa pang bagay. Kailangan kong umalis. Sabi niya, halos bulong na lamang. Kailangan kong bumalik sa probinsya. May emergency. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang iglap, ang lahat ng pinangarap ko ay tila naglaho. Gaano ka katagal mawawala? Tanong ko. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. 1 buwan marahil, sagot niya. Pero hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ideya ng pagkawala niya sa buhay ko, kahit pansamantala lamang. Pero sa kabila ng sakit, naisip ko na kailangan ko siyang suportahan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay pag-unawa sa mga bagay na kailangan ng iyong minamahal. Nagpatuloy ang mga araw, at sa bawat oras na magkasama kami, pilit naming pinuno ng saya ang aming mga alaala. Minsan, pumupunta kami sa park, minsan naman ay naglalakad sa tabing dagat. Sa bawat hakbang, pinipilit kong iukit sa aking puso ang bawat sandali. Alam kong darating ang araw na kailangan ko siyang pakawalan pansamantala. Bago ang kanyang pag-alis, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo. Puno ito ng mga tawanan at kwento, ngunit sa likod ng mga ngiti. Alam kong pareho kaming nag-aalala sa hinaharap. Sa huli, nagpaalam siya sa akin sa tapat ng pintuan. Telo, babalik ako. Pangako niya. Hawak ang kamay ko. Maghintay ka, ha? Tumango ako, kahit pa alam kong mahirap ang bawat araw na wala siya. Oo, Ben. Maghihintay ako. Sagot ko, pilit na nagpapakatatag. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang kawalan. Sa bawat sulok ng bahay, tila naroon ang kanyang presensya. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, pinilit kong magpatuloy. Pinilit kong maghintay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, may dumating na mensahe sa aking telepono. Hindi ko inaasahan ang mga susunod kong mababasa. Jello, may nangyari. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Nagtapos ang mensahe sa isang cliffhanger. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay tila walang hangganan. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas ay hindi maganda ang balita. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan ko siyang intindihin. Sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Ang tanong ay, handa ba akong harapin ang mga susunod na araw na puno ng hindi inaasahan?